At yun ang sa group. Yan. So, anyone na nakagets nung sinend ko kagabi, di ba nag-send ako ng kanta? Ang kanta is, It's Your Words, diba? Akin ka na lang. So, what do you think is our topic for today in relation to that song? Ano? Parang... Nakita niyo yung post ko eh, pero paano ko nasabi na yung kanta ni It's Your Words na akin ka na lang is envy? Akin lang siya, wala nang iba. Hindi pwedeng iba ang... Okay, sige. Wait, Okay, sige. Ganito na muna gawin natin. Let's have a test. So, ang title ng pag-uusapan natin is Inggit si Denmar Talato. Sino yun? Ako yun. Kung meron mga inggitera dito, sino yun? Ako yun. So, ano yung sinasabi namin kanina? Youth Life is for? Para dun sa mga inggitera. So, yung katabi mo, sabi mo, inggitera. Inggitero pag lalaki. So, may nasunog ba? May nasunog? Wala. So, pag nasa loob kayo, rest assured, walang masusunog. Okay? Roasted lang. Okay lang yun. Okay. Tinamakan sinawan sa tikong. Okay, so envy test muna tayo. Ang gagawin natin, ano yung reminder number 3? Yes. Okay, so ito, test natin. So bago tayo mag-test yan. So magkakaroon tayo ng envy test. So let's check kung hindi ba tumadali sa dugo mo ang envy or inggit sa Tagalog. Inggit. Okay, number 1 question. Itataas yung kamay nyo Nang makita ko, English talaga to. No? Ginamit ko yung Google Translate para Tagalogin. Okay? Medyo weird yung Tagalog, pero at least naiintindihan natin. Ito daw yung number 1 na test. Tanong. Nang makita ko ang mga nakakahigit na tagumpay ng ibang tao, naiinis ako sa kanila. Okay, lahat ng hindi ako yan, taas kamay. Ay, hindi. Paminsan-minsan. Paminsan-minsan, taas kamay. Yes. Yung ako yan. Tumingin. Ano pa lang yan? Surface pa lang yan. Okay, susunod na tanong. Karamihan sa mga taong kilala ko ay hindi talaga karapat-dapat sa tagumpay o magagandang katangian na meron sila. Hindi ako yan. Paminsan-minsan. Ako yan. Next. Ayaw ko sa mga taong kinaiinisan ko. Hindi ako yan. Wait lang. Hindi ako yan. Paminsan-minsan. Ako yan! Ang pamangis niya. Can you imagine, no? Sa simbahan, sinasabi mo, ikaw yan. Dito lang yan. Sa youth live lang yan. Okay, number 4. Ako yan! Hinihiling ko ang masamang kapalaran sa mga taong hindi ko gusto. Medyo seryoso to. Wait lang. Hindi ako yan. Yan. Paminsan-minsan. Ako yan. We are still good. Wala pa nasusunog sa atin. No? Next. Nakinig. Nais kong mawala ang kanilang kalamangan sa mga nakakahigit sa akin sa ilang paraan. Gusto mo silang mataliso. Hindi ako yan. Paminsan-minsan. Ako yan. Ayaw itaas mo ako yan. Okay lang yan, youth life to. Safe kayo. Nananaginip ako tungkol sa kabiguan na dumarating sa mga nakagawa ng mahusay kaysa sa akin. Hindi ako yan.
Paminsan-minsan. When eh, ano? Ako yan. Nasusunod mo na po! Ba? Napapanaginipan nyo? Tapos mag-ising ko, ang sayo. Bakit nagbibisitan mo si Wesley? Sa panaginip mo, pumuti siya. Sana naman! Baka lang naman! Next. Kung ang ibang tao ay may isang bagay na gusto ko para sa aking sarili, madalas kong naalisin ito sa kanila. Ako yan. Hindi ako yan. Kumari, maganda yung bahay nila, gusto mong mawala sa kanila yun. Ay, hindi. No. Hindi ako Pag siya, yan. Hindi ako yan. Paminsan-minsan. Ako yan. Boss mo! Yan. Pero kumari, mabaho yung hininga ng kaptabi mo, gusto mong mawala sa Ako kanila. yan! Sa akin! Okay lang manatili Hindi yun. pa nakakamag sa ngipin. Next! Pakiramdam ko ay desperado at masama ang pakiramdam ko kapag ikinukumpara ko ang aking sarili sa mas matagumpay kaysa sa akin. Ako yan. Wait lang! Hindi ako yan. So kasi ako... Paminsan-minsan. Gusto ko mag-isip. Ako yan. Taas.com. Naisip ako yung banyakan lang. Okay. Next! 7-4 eh. May pagkakataon na iniisip ko na ang tagumpay ng iba ay hindi patas. Paminsan-minsan. Hindi ako yan. Paminsan-minsan. Ako yan. Yun. Yo. Bakit? O, last question na. Pinagpapantasyahan ko ang tungkol sa pananakit sa mga tao na isang bagay na gusto kong magkaroon o nagagawa ang isang bagay na nais kong magkaroon. Oo, tatagalogin natin yung Tagalog. Parang lagi mong iniisip or pinagpapantasyahan mo na hinataw mo ng martilyo si Wesley sa sobrang Bakit yan palagi si Sana Wesley? mga bahay. Yung gusto mo sanang masunog yung bahay nila. Ganon. Ganon katindi. Sana umulan sa bahay nyo lang. Oh, hindi ako yan. Hindi ako yan. Paminsan-minsan. Ako yan. Siguro paminsan-minsan yung mga buwisit ka talaga. Yung parang gusto mong sunugin yung kasi madalas kasi yung mga malalakas na awal, yung mga kamag-anak nyo, yung mga tito-tita. Minsan, tapos mas maingay pa kayo sa akin. Eto siya. Class! Dismiss. Okay. Okay, so can you lend me your ear for quite some time? Tapos, kayo mag-alala, makakain kayo mamaya lahat. Okay, mamaya na tayo magdaldalan. Can you give me some time? Okay. Makinig na muna tayo. Lend me your ears. Okay. So what is inggit, envy, and let's define what envy is really about. Anyone? Can you define envy? Envy. Inggit. Can you define it? Sige. Parang ano siya, yung isang tao is, meron siyang nakuha na gusto mo, tapos hindi mo siya nakuha. Okay. Pero it's not definition. Ay, ginayos. You describe it, di ba? So, magkaiba yung description sa definition. So, let's work with definition. It's a sin. Okay. Pwede. Pero it can be description din kasi. Ano, Jared? Ano, Aldrin? Ay, mga matatiling na. Sino yung mga top 1 sa class niyan? Ira! Ira, can you define what's envy or inggit? Yung mukha. Grabe. Hindi, nakita ang top ko eh. Jaren, top 1. Sa amoy yung... Okay, sige. Hindi ko na kayo papahirapan kasi nagiging skwelahan. Next. Sorry, ako pala yun. Uy! Nakablock. Naka-block. Naka-block! Sige, tumingin sa akin. Naka-wait yun eh. Okay, so what inggit is, in definition ng inggit is wanting someone else's life. Diba? Kumari,
Lagi mo nakikita si Wesley, lagi siya nasa labas. Wala siyang ginagawa, hindi siya nag-aaral. Sana all. Diba? All of the time nagbabasketball siya. Or nakita mo si Kuya Lawrence. Nagmamanap. Valorant lang ng Valorant. Parang hindi nagtatrabaho. Hindi siya naghahanap buhay. Diba? Sana ganun din yung magulang ko para wala sila lagi sila nandito sa bahay. Diba? Or, pwede rin na, sino dito may mga friends na nakikita lagi sa Facebook na lagi na lang nagta-travel. Parang lagi silang may pera. Diba? Tapos parang sinasabi sa sarili mo, sana ganun din yung buhay ko. Nagta-travel lang pero hindi na kailangan kumita ng pera. Diba? Tapos yung mga food vlogs, diba? Minsan napapaisip kayo, paano kaya niya nagagawa na hindi siya tumataba ng araw-araw siyang kumakain kung saan-saan? Sana ganun din ako. Diba? Nagugutom tuloy kayo. And, for example, sige, sa school na lang, diba? Yung mga kaklase nyo na napakatatalino, diba? Paano niya nagagawa yun? Nakakapag-dota pa siya paggabi, tapos ang taas ng grades niya, di sana, ganun din sana yung akin. Sana ganun din. Kumbaga, ang envy, most likely, diba? Mamaya na po tayo. Bibigyan ko kayo ng time. So, ang envy, basically, you want someone else's life. Gusto mo na yung buhay nila, sana ganun din yung buhay. Diba? Ganito na lang, sa kapatid. Diba? Yung kuya mo, walang ginagawa the whole time at ikaw lagi ang iyong utusan. Yung ate mo, diba? Sana all, diba? Paborito ng nanay niya, tatay niya. Kasi lagi na lang. Alam mo yun, parang ikaw yung basahan. Sila yung madrola. Sila yung bida. Diba? Tapos parang ikaw lagi yung inaapi. And, envy is not just that. Meron pang mas malalim doon. Eto. Ay! Sige, next mo lang. Nawala. Next mo lang. Ayan. Sorry, nasabi ko na yan. Nasabi ko na yan. Envy number 2 is resenting someone else's life. Parang ganito. Pare, sinabi mo, eto mga kaklase ko na nangungopya lang sa akin. Doon na tayo, di ba? Doon na tayo. Etong mga kaklase ko na nangungopya lang naman sa akin, at 85 ang grades, at 79 lang ang akin. Ang titigas ng mukha nila. Diba? Bakit 85 yung grades nila, tapos sa akin 79 lang? Saan nila nakuha? Diba? Sino kaya yun? Kunwari, ganito. May mga kapitbahay kayo na kinaiinisan, di ba? Tapos, lagi na lang silang may bagong TV, di ba? May bagong ref, may bagong... Basta kung ano-ano mga bago. May iPhone 14 Pro Max, fully paid. 1 terabyte. Di ba? Tapos, ang cellphone mo, Cherry Mobile. Diba? Samsung, Huawei. Tapos, ang sinasabi mo sa isip mo, ganito. Dapat kami yung nakakakuha ng buhay na yun kasi hindi sila karapat dapat dun sa buhay na yun. Kami dapat. Ang tatamad nila, may iPhone 14 Pro. Ako kung kumayod sa trabaho. Yung nanay mo na nakikita mo lagi kumakayod sa trabaho, hindi makabili ng iPhone. Pero yung mga kapitbahay niya na utang sa Bombay, may iPhone 14. 5-6. Naku, 5-6. Tapos napapansin nyo, tinatawagan na sila lagi sa bahay nila. Pero hindi na sinasagot. Home credit, di ba? Kasano yung mga online utangan. Inutangan dati para makabili ng iPhone, di ba? And most of the time, we resent those people. Especially the people na we think na hindi deserving ng mga bagay na mayroon sila. Can you think of someone na hindi deserving ng mga bagay na natatamasa nila? You have a lot. Right? And, ang sinasabi ng Bible is, when you resent someone because meron silang mas magandang buhay kaysa sa'yo,
at sinasabi mo sa sarili mo, hindi nila, mas deserve namin yung ganong buhay. Hindi nila deserve yung ganon. Diba? Kami yung mas masipag, pero alam mo yun, di ba, ganon nga eh. Parang, napansin nyo ba? Kung sila yung mga masisipag, sila yung mga mahihirap. Tapos kung sino naman yung mga karapat dapat na maging mayaman, sila yung mga mahihirap. Parang it's always a reverse. Parang, ang laging nananalo is yung kasama. Hindi ako. Parang, alam mo yan, it's because of injustice eh. Ayun nga yung kanina sinasabi ko kay Mark eh. Parang yung kay Aura, di ba? Siya yung tama dapat eh. Di ba siya dapat yung nakaka-receive ng mga bagay na dapat para dun sa nanghipo eh. Pero, ang nangyari, reverse. Yung nanghipo, siya yung naka-receive ng bagay na hindi niya deserve. And then, yung gumawa ng mabuti, na-receive niya yung bagay na hindi niya deserve. In the first place. And that's what our world is all about. Kumbaga, namumuhay tayo sa mundo na broken. Hindi lahat ng bagay na gusto nating mangyayari. And most of the time, yung mga bagay na gusto natin or yung mga bagay na hindi natin gusto, yun nangyayari. Diba? At dahil doon sa mga bagay na yun, ano nangyayari? Yung envy sa puso natin na-nurture. Yung mga laki. And kapag pumunta ka sa social media, papakainin ka pa nila. Lalo na pag meron ka mga taong makikita na sumisikat, di ba? May mga tao ka na iniidolo. And sometimes, because of their fame, you become envious of them. Yung dating best friend mo na mag-best friend kayo, hindi na kayo mag-best friend ngayon dahil because of envy. Yung mga tao na close mo dati, nasa na sila ngayon, hindi na kayo close. Bakit? Because of envy. Kuya, bakit natin binibig deal yung envy na yan? Travel, food, salary, grades, quality of life. Diba? Yung mga tao na nagtatravel, lagi yung makikita sa social media. Tatamad naman yung mga yan eh. Bakit sila nakakapag-travel? Ako hindi. And we resent them for it. Ako, sa trabaho ko, diba? Bakit sila mas mataas ang salary kaysa sa akin? Eh, mas marami akong ginagawa. Sa school din, di ba? Wala namang ginawa yung kaklase ko Pero bakit mas mataas yung grades na sa akin? Ano yung naging basis mo? And ang end result nun, you resent those people. Wala kayong kwenta. And you are receiving those. Quality of life as well, di ba? Pagka magagandang buhay yung meron sila and then ikaw. Sige, let's dig down. Ano naman? Anong big deal sa envy and why are we making it complicated? Diba? Mapapatanong ka eh. Bakit natin binibig deal yung envy? Ano bang meron dun sa envy na kailangan natin siyang i-deal? Diba normal lang naman kuya? Diba? Na i-resent mo yung mga tao or gustuhin mo yung buhay ng ibang tao. O, tingin muna dito. Tingin muna dito. Envy hides itself. Okay? Sa lahat ng deadly sins, being envious is one of the things we don't want to believe about ourselves. Tagalogin mo nga. Yes. Sa lahat ng deadly sins, or 7 deadly sins, envy is one of the things we don't want to believe about ourselves. Pansinin mo ganito. Bigyan ko yung instance. Kunwari, pag sinabi ko na, Wesley, yabang mo, okay lang eh, no? Parang hindi masyadong offensive eh. Pero pag sinabi ko na, oy Wesley, inggitero ka. Iba eh, no? Iba yung dating. Parang iba na yun ha. Diba kunwari, si Maverick, sinabi ko, Maverick, ang bango lang hindi mo ha. Okay lang eh. Diba? Pero pag sinabi ko kay Maverick, alam mo Maverick, inggitero ka. Iba yung dating eh. Diba? Alam mo kung bakit? Kasi bihira natin marinig yun eh. Alam mo? Diba parang
if you are accused of something aside from envy, like for example, alam mo masyado kang magagalitin. Diba? Or, kaya sinabi sa'yo, Ira, alam mo, Ira, masyado kang tamad. Okay lang eh, no? Okay lang. Eh, alam mo yung, ano na eh, dumadali na sa dugo mo yun eh. Pero pag sinabi ko kay Ira, ay, nang-inggitera ka. Ayun, nagagalit. Parang na, ano? Nagagalit na. Nagagalit na. Yeah. Nagalit talaga na sa likuran natin. Pagka sinabing inggitera ka, ang nangyayari doon, alam niyo, you know what's behind pag sinabi kang inggitera ka? Oops. Pag sinabi kasing inggitera ka, it's a direct assault to your character. At kapag yung sinabihan ka na inggitera, or inggitero, pag-iisipan mo yan hanggang sa makatulog. Not unlike pag sinabihan ka, mayabang ka, masyado kang magagalitin, tamad ka, di ba? Pero pag sinabihan ka na inggitero, wait. Paano mo nasabi na inggitero? Sige, number 2. Envy sucks joy out of your life. Out of all the deadly sins, pride, greed, wrath, envy, lust, gluttony, sloth, envy is the only thing that sucks joy out of your life. Bigyan ko example. Pride. Yung iniisip mo na mas mataas ka sa ibang tao, ang sarap, di ba? It gives you pleasure. Diba? Ito, mga bobo. Diba? Ayan, mga grupo na yan. Ang papangit. Diba? Ang sarap eh. Ang sarap. Diba? It gives you pleasure. Diba? Ayan na yung mga mababang lilinga. Yung mga sa kanan ko, ang liliit ko. Wait lang. Oh, greed. When we say greed, parang material. Yung, ang dami mo nakuha mga material sa buhay mo. You are greedy. It gives you pleasure. It gives you joy. Kasi nakukuha mo yung mga bagay na gusto mo, right? Okay? Isa pa, yung wrath. Yung kapag ka sinampal mo sa mukha yung kinagagalitan, ang sarap eh. Diba? Yung nandito ako sa harap, tapos may maingay, sinampal mo, diba? Hindi ko naman. Ang sarap sa feeling. Diba? Ang sarap sa feeling gawin. Pagka binibigay mo yung judgment na karapat-dapat para dun sa tao na yun. It gives you pleasure. Isa pa, lust. Diba? Pag may pinagpapanta, I'm not just talking about sex in general. I'm talking about you are fantasizing about someone na gusto mo pero hindi mapasayo. Diba? Diba? It gives you pleasure. Diba? Ano pa? Yung gluttony, syempre, if you eat a lot of food, especially yung masasarap na pagkain, it gives you pleasure. And sloth. Alam niyo ba yung sloth? Sloth? Dami. Dinadyo ko. Sloth, parang it's more like you're bored and lazy. Wala kang ginagawa. Pagka lazy and bored ka, it gives you pleasure. Kasi sarap mag-rest, right? Diba? Kaya pag inalusan ka ng nanay mo, just wanna lay on my bed. Pero, pag envy, alam niyo ba paano pag envy? Ganito yan. Kunwari, may kinabuibisitan ka. Kunwari, kunwari, magkaaway si Cristel saka si Ira. Si Cristel nabubuisit kay Ira, si Ira nabubuisit kay Cristel. Ngayon, bigaya na ng grade. Okay? Si Ira, nakita niya yung grade niya sa math kasi parang batayan kung matalino ka eh, di ba? Diba? Pagkita ni Ira sa grade niya, 95! Ang saya niya! Diba? Nung nakita niya, may fireworks, nakita niya. Tapos, pinakita sa kanya ni Cristel yung grade niya. Ira, anong grade mo? Sabi naman ni Cristel. Sabi naman ni Ira, 95! Nung lakas pa nung baga kasama niya, biglang sinabi ni Cristel, walang kwenta! 97!
97. Lahat ng joy ni Ira, pati yung mga pa-fireworks, parang naging eleksyon. Hindi totoo. Di ba? Di ba ang saya-saya mo eh? Ang sarap ng pagkain mo eh. Kaso nakita mo yung kinabibisitan mo, lechon ng ulam nila. Pwede naman pa ko. Ano tong itlog? Diba? Ang saya mo na eh, di ba? Binigyan ka ng pera ng nanay mo 1,000. Lumilipad na yung utak mo sa saya. Kaso nakita mo yung kinabibisitan mo, may 5,000 na wala lahat ng... Siyempre na, nakaawin ko yung pag-ikaw. Ninakaw mo ba? Maybe. Ibig sabihin, sa lahat ng deadly sins, envy sucks joy out of your life. Nawawalan ka na ng gana kaagad when you start comparing yourself to others, especially sa mga tao na kinabibisitan. When I say kinabibisitan mo, ito yung mga tao na kahit walang ginagawa sa'yo, nabibwisit ka. Just by their presence, di ba? Ang pangit ng paghinga mo, ganun. Di ba? And, meron pa isa. Huwag kayong mag-alala. Mahaba pa to. There's more. Envy poisons us physiologically and psychologically because what we always say is, nothing is good enough. Forever. Sarah Geronimo. It destroys our ability to enjoy what we have. Parang lahat na lang ng nakita mo pangit at wala ka nang makitang maganda. In every aspect of your life, nothing is enough. Paano ko ito nasabi? Tumingin ka sa salamin. Huwag ba? Baka mabasag lang. When I say physiologically, it talks about your appearance. When you go to salamin, tinignan mo yung sarili mo, are you satisfied with what you see? No. No. Do you know why? It's because of envy. Bakit? Paano ko nasabi? Mag-scroll ka lang sa Facebook, mayroong ibang mas maganda sa'yo eh. Diba? Tapos nakikita mo pa yung mga advertisement na kapag ka may pimples ka, gamitin mo ang pants. 2-in-1. Plus, diba? And ang ina-advertise sa atin is yung kagandahan nyo na meron ngayon, hindi yan sapat. Kasi pwede ka bang mas gumanda. Yung hininga mo ngayon, mag-toothbrush ka na. Grabe kayo si Darla. Hindi, no? Alam, maingay. Diba? Yung buhok mo na yan, gupitin mo. Ikulot mo. Hindi bagay ang straight. Ikulot mo. Diba? This one. Alam, maingay. Diba? And physiologically, kung may sexy ganyan, physical, diba? Ano nangyayari sa atin? Akala mo, ganda-ganda mo na. Pumunta ka ng YouTube. Pagpunta ka yun, ay, dami maganda. Akala mo, ganda mo na eh. Kasi taga-ano ka eh. Galing ka ng probinsya, tapos bumalik ka dito. Pagdating mo Pasig, ay, ako yung maganda sa amin eh. Pagdating ko ng Pasig, ay, di pala. Diba? Akala mo, ikaw yung sa barrio nyo! Ikaw yun! Pero pagdating mo ng youth life, iba kung usapan nyo kasi kasi mas pogi si Wesley. Maingay. And psychologically, ayun nga, psychologically, in terms of pag kino-compare mo na yung sarili mo, and when you start grumbling sa mga bago, tingnan nyo yung buhay ba na meron kayo ngayon, satisfied kayo? Hindi. Minsan, tuwing kailan yun? Pagputi, uwak. Kala ko ako na naman eh. Kala ko ako na naman eh. Hindi.
Pero to be honest, no, ang mundo kasi natin ngayon is always elevating. Pataas siya palagi. So, ang nangyayari, dahil progressive ang mundo natin, ano nangyayari sa atin? We try to yung sumabay sa alon. And because of that, we're not satisfied with what we have. Hindi mo ma-enjoy yung tuyo at itlog. Kasi mas gusto mo yung longganisa. Ayan, tignan mo si longganisa queen. Ayaw niya kasi ng daing lang ang binigay doon sa itlog. Anyway. Okay, pero gets, diba? Nothing is good, diba? Hindi mo ma-enjoy. Lahat na lang pangit. Pangit. Anyway. Number 4, envy reveals what you love the most. And what you love the most will eventually destroy you. Paano ko sabihin? Okay, naiinggit ka kasi yung happiness na meron ng ibang tao, feeling mo dapat sa'yo dahil you think you deserve it more than them. What really fuels your envy is your desire to be happy because happiness is the most important thing in your life. Alam mo ba kung ano nangyayari kapag happiness is non-negotiable? Like for example, gusto mo maging masaya, ayun yung goal mo. Sabi ni Vice Ganda, di ba? Happy lang, walang ending. Dapat happiness mo lang lagi yung goal mo. Okay, so ano nangyayari kapag ang goal mo yung happiness mo lang? Anong ginagawa mo? Ginagamit mo yung mga tao sa paligid mo para maging masaya ka. Ano nangyayari? Diba? Ano sinasabi sa'yo? User ka eh. Diba? Kailangan mo lang ako dahil meron kang gusto makuha. Diba? Sa relationship, sige, let's talk about relationship. For example, okay, alam niyo to, may mga kaibigan kayo, may jowa, right? Okay. Yung kaibigan nyo, nung kaibigan nyo, makinig muna, yung kaibigan nyo, nung wala pa sa jowa, lagi kayo magkakasama. Ayan, kilala ko yan. Diba? Lagi kang may time. Diba? Kapag kang may inuman, pagka may laro, nandun ka. Nung nagka-jowa ka, ano nangyari? Dati, ang pinakamahalaga sa iyo, kaibigan mo, go ka ng go. Ngayon, nung nakakita ka ng maganda, nag-iba ang goal mo. Hindi na yung kaibigan mo, ang goal mo, ito, yung magandang lalaki o yung magandang babae. Anong gagawin mo? Para masustain mo tong magandang babae na to, anong gagawin mo? I-despise mo yung kaibigan. Pagsabay. Pero there are moments na, kunwari, may lakad. Yung isa po, yung jowa mo, pati ikaw, pupunta kayo ng Boracay. Tapos yung kayo, tsaka yung friends mo, pupunta kayo ng rainforest. Uy, ano pipili? Ay, the joke. Pupunta kayo ng Cebu. Japan. Sino pipili mo? Alam mo na, sasabihin ko pa ba? Siyempre. Pipiliin mo yung Siyempre, pinakamahalaga sa'yo. So, kung sino yung pinakamahalaga sa'yo, most likely, sila yung pipiliin. And it's always like that. You are what you love. Oh. Isa-isayin natin. Amen. Kapag ka sobrang halaga ng pamilya mo sa inyo, and someone, or even your friends, sinabihan na, uy, nanay mo, hindi naman masarap magluto. Ako, hindi na kayo magkikita bukas niyan. Kaibigan lang kita, nanay mo yun, ha. Diba? Ganun na agad eh. Nga, career. Diba? Kapag ka mawawala na yung career mo sa'yo, diba? Anong gagawin mo? Kunwari, nagkaroon ng audit. Hindi, ikaw yung may kasalanan. Pero sobrang halaga ng trabaho mo sa'yo, anong gagawin mo? Isakalun ka. Ang gagawin mo is, yung katrabaho mo yung usunugin mo, ang i-offer. Kahit ikaw yung may kasalanan. Right? Friends, di ba? I think most of you are
guilty of this. Sino mas mahalaga sa inyo? Pamilya nyo, kaibigan nyo? Kung hindi ako naniniwala, kailan mo nausap yung ate mo? Kuya mo? Nanay mo? Kailan mo huling sinabi sa nanay mo yung mga pinagdadaanan mo sa buhay mo? Kailan mo sinasabi yun? Sa nanay mo, sa kaibigan mo? Kapag kanino mo binibigay yung deepest, darkest secrets ng buhay mo, sa tingin mo, mas mahalaga yun kaysa sa mga magulang. Dahil mas pinapahalaga mo yung mga kaibigan mo kaysa sa magulang mo, inire-reveal mo yung sarili mo kanino. Sa mga kaibigan mo, at yung nanay, tatay mo, wala silang alam. Hinahawakan na ni Cristel yung kuryente. Delikado yan. Kapag sumabog. Ang ingat. Okay? Isa kung kailangan mo nang kausap, yung leader mo nasa likod. Joke. Money! Diba? And money becomes so important to you. Diba? Kapag grades, diba? Diba? Pag nagkakalalabuan na. Things you have, beauty. Diba? Okay. Dito na tayo magtatapos. Lawrence, patayin mo nga. Hey, yan. Gano'n ka nga ng solid. Okay. Hindi yung kanina, yung line up mo. Nakit pa ba agad? Sige, wag na. Sige. Makinig na kayo. This is what I want you to get. Kung hindi nyo man na-gets yung una kong mga sinabi, ito yung gusto kong mag-gets nyo pag lumabas kayo dito. So, ayan. Let's talk about the cure. Pagka parang, if ang mundo natin is broken, and dahil sa broken nga yung mundo natin, diba? Rampant yung envy. As in, kahit saan ka pumunta, nagiging sports na yung inggit. Pero, sometimes we're not aware. Pero, the reality is that envy, kahit saan ka pumunta, meron. Even sa sarili mong puso, meron. Diba? How do we cure it? How do we cure it? So, this is what the Bible is offering us. Ito yung ino-offer ng Bible sa atin. Sige, basahin na. Ayo tayo. Titus. 1, 2, 3. Titus. Sabay-sabay. Titus chapter 3, verse 3 and 7. At one time we were foolish, disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We lived in malice and envy, being hated and hating one another. But when the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us, not because of the righteous things we have done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Jesus Christ our Savior, so that having been justified by His grace, we might become heirs of having the hope of eternal life. Okay, point 1. This is how do we deal envy? Okay? Paano natin isa-silent yung envy sa mga buhay natin? Makinig muna. This is one of the most important thing that I want you to get. Paano natin i-deal yung envy? Paano natin pipigilan yung sarili natin na i-compare yung sarili natin sa iba? Paano natin pipigilan yung sarili natin na mag-inggit most of the time? Okay. First point is this. All my life is just a gift. Alam mo ba kung bakit we envy other people or we resent other people?
is because we feel like yung buhay natin is not a gift. Diba? Feeling kasi natin yung buhay natin is something na tayo mismo yung gumawa. Feeling natin yung buhay natin, pinaghirapan ko yan. Diba? Ako naghihirap ako, hindi sila naghihirap, tapos nakakuha sila. Pero, when you understand that all of life is a gift, you will not say, tamad sila, ako masipag ako. Mas tama yung ginagawa ko kaysa sa ginagawa ko. O, mamaya na. Bibigyan mo kayo ng time mag-usap, promise. Ayan, may group needs. Paano nga yung aircon? Nilalamig ko. Iano mo? 24? Kasi, kapag hindi nyo na-gets to, wala. Hindi nyo na-gets. Diba? This is important. Life is just a gift. And sa verse, mapapansin mo, I am not entitled to it. Alam mo kung bakit ka masyadong nire-resent yung ibang tao? Kasi feeling mo entitled ka doon. Na feeling mo, dapat yung buhay na meron sila, sa akin yun eh. Hindi dapat sa kanila yun. Pero, ang sinasabi ng Bible, yung kanina natin binasa, none of us is entitled. Ang sinasabi ng Bible, even an ounce of affection of God, hindi tayo deserve. Or hindi tayo deserving. Sino dito deserving na mahalin ng Diyos? Wala. Even ako. Hindi ako deserving na mahalin ng Diyos. Pero ang ginawa ng Diyos, even though hindi tayo deserving, ibinigay niya yung pag-ibig niya sa atin. Kahit hindi ka, alam mo yun, hindi ka entitled sa pag-ibig. Kasi minsan ganito tayo eh. Bakit ganito yung buhay ko? Dapat hindi ganito eh. Kasi ang sinasabi kasi sa atin sa social media ganito. Entitled ka na maging masaya. Entitled ka na maging magandang buhay mo. Entitled ka na ganito yung marating mo sa buhay. That's what we get everywhere. Right? Pero, ang tinuturo ng Bible, wala tayong entitlement. Walang kahit isa sa atin ang deserve ng magandang buhay or entitled for a good life. Lahat tayo, dahil makasalanan tayong lahat, rekta, impyerno. Wala tayong ibang entitlement kundi parusa. Bakit? Dahil sa kasalanan yan. Number 2, I don't deserve nor earn anything that I have. Kasi ang sinasabi ng popular media ngayon, ano sinasabi? I'm a self-made man. Ako gumawa sa sarili ko. Are you sure? Alam mo ba na yung gatas na iniinom mo pag umaga, galing yan sa malayong farm dahil may naggatas doon ng baka. Pagkagatas niya sa baka, dadalhin yan, ipaprocess, pagkatapos i-process, i-deliver yan sa mga supermarket. Pagdating sa supermarket niyan, pupunta ka ng supermarket to buy it and then you are going to use it. Sasabihin mo sa akin, ikaw ang gumawa sa sarili mo? No! Walang kahit sino man sa atin ang gumawa sa sarili natin dahil kailangan natin ng ibang tao. Lahat ng bagay na meron tayo, nangyari yun dahil in-orchestrate ng Diyos na dalhin yung mga tao sa buhay mo para mamold ka. None of us is deserving ng magandang buhay. None of us is self-made. Kailangan natin ng mga tao sa paligid. Diba? Kasi we envy other. Kasi feeling natin, hindi nila deserve yun eh. Mas deserve ko yun. Hindi naman nila na-earn yun eh. Nanalo lang sila ng loto eh.
Pero ako nagtatrabaho tagal-tagal na, never pa kami nagkaroon ng magandang bahay. Sila nanalo lang out of nowhere. Diba? If you understand na life is a gift, you are not entitled to anything. And you don't deserve any of the good things na meron ka ngayon. Pero, hindi ka entitled, hindi ka deserving, pero ang ginawa ng Diyos, He gave it anyway. Pwede niyang gawin just a snap of a finger, tanggalin ka ng hininga. Ngayon na. Dahil sa kasalanan na. And just a snap of a finger, every one of us can be dead. Pero, even though deserve natin yun, na maparusahan, anong ginawa ng Diyos? He don't allow it to happen. Nandito ka pa rin. Tumataas ka pa nga ng kamay kanina. Number 4. Jesus received what I deserve, but I get what He deserved and what He earned. Alam mo, ito yung message natin dito sa Youth Life. Dito lang lagi umiinit. Diba? Anong problema natin sa envy? We are entitled, feeling natin deserving tayo. Pero, the God of the Bible, deserve niya ba na mamatay para sa'yo? Deserve niya ba na ipako sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran lahat ng kasalanan natin? No. Diba? He lived a perfect life. Hindi tayo namuhay ng perfecto, pero we are getting a life na hindi natin deserve. Diba? Namatay siya. Ang ginangyari sa cross is, He was forsaken by the Father. Lahat ng mga tao na nasa paligid niya, pinorsake din. Pinorsake din siya. Pero what happened there is that ipinakita ng Diyos na hindi ko na-receive kung ano yung deserve ko. Pero dahil hindi ko na-receive kung ano yung deserve ko, ibibigay ko sa iyo yung bagay na hindi mo deserve. Ibibigay ko yung pag-ibig ko sa iyo kahit hindi mo deserve. Doon mangyayari ngayon yung gratitude. Ang kabaliktaran ng envy is gratitude. Ano mangyayari? When you start to realize na you're not entitled to anything, pangalawa, you're not deserving of anything, you deserve punishment from God dahil makasalanan tayong lahat. Pero dahil hindi niya ibinigay yun, anong ginawa niya? Yung galit na para sa atin, ibinigay niya kay Jesus. Si Jesus mismo yung nag-suffer dun sa cross, right? Para pagbayaran lahat ng kasalanan natin. At yung galit niya, alam mo ba kung paano nangyari yung galit ng Diyos sa cross? Nangyari yung galit ng Diyos sa cross nung time na sinabi ni Jesus na, My God, why hast thou forsaken me? Bakit? That is the only time nang mula nung time na binuhat ni Jesus yung cross hanggang sa makapunta dun sa taas ng bundok. Hindi siya nagsalita nung pinagduduraan siya, nung iniwan siya ng mga disipulo niya, nung pinag-aataw siya. Hindi siya nagsalita, right? Kailan lang siya nagsalita? Nagsalita lang siya nung time na finorsake na siya ni God the Father. Dahil, bakit siya finorsake? Dahil sa kasalanan mo. Dahil sa kasalanan ko. Dahil inabsorb ni Jesus yung kasalanan nating lahat upang maligtas tayong lahat dun sa galit ng Diyos. Sa paparating na galit. Tayo dapat yung ma-separate. Diba? Pero ang nangyari, si Jesus yung nag-receive nun. Binayaran niya yung lahat ng kasalanan natin nang dumalo yung dugo niya sa cross. And then when envy is there, like for example, kapag alam mo sa sarili mo na you're not entitled to anything and you are not deserving of anything, kapag meron kang nakita na kapwa mo na mas nakakalamang sa'yo, are you going to resent them? Hindi.
Kasi, yung buhay na meron ka currently, even though madumi, malungkot, broken, lasog-lasog, you are able to enjoy those life or that life dahil alam mo sa sarili mo na, yes, kahit ganito yung nangyayari sa buhay ko ngayon, alam ko, mahal ako nila. Yung pag-ibig niya para sa akin ang pinakamahalaga sa lahat. Alam niyo ba kung ano pa yung future hope ng mga nananampalataya kay Jesus? The world is broken. Lasog-lasog. Yung journey natin bilang tao as we move forward. Akala nyo ba pagtapos nyo ng college, mas okay ang buhay? Hindi. Mas magiging mahirap ang buhay para sa inyo, para sa atin nga. But the promise of the Bible is this. Alam nyo ba kung ano pangako ng Bible? Merong isang author, alam niyo yung Lord of the Rings? So ganito yun. Si Lord of the Rings, tsaka yung nagsulat ng Narnia, Chronicles of Narnia, si C.S. Lewis, at saka yung isang author, nakalimutan ko yung pangalan, si J.R.R. Tolkien, nire-resent niya si Lewis kasi ang dami nang nalabas na libro. Tapos, si J.R.R. Tolkien, paulit-ulit lang yung libro niya, isa lang. Yun lang, Lord of the Rings. Tapos paulit-ulit siya doon. Hindi niya na natapos actually. Tapos, ayun nga, best friend sila eh. Pero niresent niya si C.S. Lewis kasi nga mas maraming napuproduce na libro. Pero there is this one instance na naginip si J.R.R. Tolkien. Meron siya, parang out of that panaginip, gumawa siya ng story. Alam mo ginawa niya? Si Nigel, siya si Nigel. Tapos, si Nigel, nautusan siya na mag-paint ng malaking painting na malaking puno dun sa, sa canvas niya. Tapos, parang binayaran siya para gawin yung puno na yun na malaking painting. Anong nangyari, dumaan na yung taon, paint siya ng paint, ganyan. Pero nothing is enough. Ganyan. Tapos, nung bumalik na yung nagpagawa sa kanya, alam mo kung ano nadatnan? Isang maliit na leaf. Isang maliit na leaf. Pinagawa ka ng malaking photo na painting. Pagbalik nung nagbayad sa'yo, leaf lang. Anong nangyari? Pagbalik nung nagpagawa, nakita niya leaf lang. Anong nangyari? Namatay si Nigel after. Nung namatay si Nigel, on the way to paradise, pagpunta niya sa paradise, may nakita siyang malaking puno. Alam mo kung ano yung puno na yun? Ayun yung puno na pinapagawa sa kanya na hindi niya natapos nung nabubuhay pa siya dito sa mundo. Ito ngayon ang promise ng Bible. Naalala niyo yung sinabi ng Bible that He will take away all our tears. Diba? Kapag dumating na si Jesus sa final day, sa Revelation, ano sabi doon? He will wipe away every tears from our eyes. Yung satisfaction na hinahanap natin will be fulfilled. Parang kay Nigel, yung puno na hinahanap niya dito, pagdating niya sa dulo, nagawa na. And sa atin din, sa mga nananampalataya kay Jesus or naniniwala kay Jesus, ang future hope natin, even though the world is broken, makikita mo mayroong mas mga taong mas angat sa'yo. Makikita mo na minsan unfair, may mga injustices, sobrang broken ng mundo, sobrang lungkot, ang dami nangyayari around you, yung magulang mo hindi maayos, yung mga kaibigan mo hindi nagkakasundo. And all of the time you're bored. At wala sa mga bagay mo nagkakaroon ng fusion, nabubuli ka pa at the same time. Hindi mo makuha yung bagay na gusto mong makuha sa mundo na to. Pero ang sinasabi ng Bible, pero darating yung araw na kapag dumating si Jesus, lahat ng bagay na dinanas mo dito will be wiped. Alam mo mangyayari? Gusto ko yung description ng isang theologian. Sabi niya, pagdating ni Jesus,
magigising ka. Tapos lahat na nangyari dito sa mundo na to, parang panaginip na lang. Can you imagine? Yung alam mo yan, sa sobrang hirap ng mundo na to, bigla ka nagising. Nagitik na pagdating ni Jesus, tapos hindi pala totoo lahat na nangyari. Sabi ng isang theologian, everything sad will become untrue. Ayun ang future hope natin. Na darating one day si Jesus and He will wipe away every tears from our eyes. At yung hinahanap ng puso natin na satisfaction will be fulfilled. Pero for now, kahit sobra ng daming unfairness, kahit even though we don't deserve, we're not entitled, we don't deserve anything, pero yung pag-ibig ng Diyos sa atin stays regardless of what happened. Ito lagi yung tatandaan. Ito, kung meron mga kayong maiisip paglabas nyo dito, ito. Kapag ka may mga bagay na hindi maganda nangyayari sa buhay mo, don't ever think na nangyayari yung mga bagay na yun dahil hindi ka mahal ng Diyos. Ulitin ko. Kapag ka may mga bagay na hindi maganda nangyayari sa buhay mo, don't ever think na hindi ka mahal ng Diyos. Because, nung namatay si Jesus ako, pinakita niya sa'yo na, I love you. And, sabi ni Brennan Manning, one of my favorite authors, sabi niya, my deepest awareness of myself is that I am deeply loved by Jesus Christ and I have done nothing to earn it or deserve it. Ito lagi yung tatandaan. You are deeply loved by God. Yung mga tao sa paligid mo, they will disappoint. Darating yung time na mawawala sila. Lagi ko sinasabi yan dito. Alam mo kung bakit? Para makita mo na we have one hope. Si Jesus na. At kung meron man ako na gusto kong makuha nyo dito, ito. My deepest awareness of myself is that I am deeply loved by Jesus Christ and I have done nothing to earn or deserve it. Lagi yung tatandaan. Yung pag-ibig ng Diyos is, hindi mo yan ina-earn. Dahil, pumunta ka ng youth life kasi para mas mahalin ako ni Lord. Or, gagawin ko itong mga bagay, mabuting bagay na to para mahalin ako ni Lord. No. Mahal ka na ni Lord, tapos na. What you need to continuously remind yourself is that minahal ako ng Diyos, pero I've done nothing to earn or deserve it. He gave it freely. Bakit namatay si Jesus para sa alam, kaya lagi ko sinasabi sa inyo, pag sinabi kong God loves you, ang susunod doon, dahil namatay si Jesus para sa inyo. Sana pag sinabi kong God loves you sa inyo, dahil namatay si Jesus para sa akin. And that's enough. Let's pray. Lord, marami pong salamat, Panginoon, for giving us this time to study your word. Patuloy ka po mangusap, Lord, sa bawat isa. You know, Panginoon, hindi naman pagkatapos ng sermon na to, Panginoon, we will be able to battle envy right away. Marami kaming pagdadaanan. The world is broken. There will be injustices. Maraming bagay na hindi mangyayari ayon sa aming kagustuhan. But, we have this hope na even though nangyayari lahat ng mga bagay mo, mananatili ang pag-ibig mo para sa amin dahil namatay ka na at pinagbayaran ng lahat ng kasalanan namin. Patuloy ka, Panginoon, na magbago ng mga puso namin. Baguhin mo ang aming mga isip. That all of life is a gift. Now, we are not entitled to anything. That we don't deserve whatever it is that we have as of the moment. But you gave it anyway to us, kahit hindi namin deserve it. Lord, continue, Lord, to speak to us. At sa mga kabataan na ito, Panginoon, I pray, God, that your love, that they will be rooted in your love. That your love becomes the most important thing in their life, Panginoon, because, Lord, that's what the most important thing. What you're telling us in the Bible,
patuloy namin, Panginoon, each and every day, makita, Panginoon, yung lalim ng pag-ibig mo, to the death of your Son, Panginoon, para sa amin. Continuously, Lord, sa groupings, patuloy ka mangusap, and ikaw din po, Panginoon, ang makita sa aming kalagit na. Just want to bless you, we honor you, in Jesus' name we pray. Amen.